Ngayon ay araw ng birthday ni Mama. Magkasundo naglalaro yung dalawa. Wala kaming naset na plano kaya ang ganap dito na lang sa bahay. Malapit na rin kasi ang pasukan at naka-reserve sa apo yung pang birthday niya. Para tipid ng konti, dito na lang sa bahay naghanda. Buti na lang tinutulungan siya ni Ate Ena. Yung ibang handa niya, in-order niya na lang. Yung iba naman, ginawa niya ahead of time. At yung iba, regalo sa kanya. Birthday niya, prepare niya, luto niya, hugas niya. Ganyan nag-celebrate ng birthday si Mama. Nakakapagod talaga pag sa bahay ka naghahanda. Yung una kasing plano na lalabas sana na bago dahil nagka-conflict sa mga schedule. Tapos yung araw naman ng birthday niya, weekdays, Monday pa. Kaya hindi rin present sila Eser pagka lumabas kami. At para makumpleto, magluluto na lang daw sila ng dinner dito sa bahay. Kaya ayun na lang ang nangyari. At nung nakaluto na, inuna ko nang pakainin tong dalawang magkapatid dahil baka maagang makatulog. Napagod kasi sila kakalaro kanina. Si Gray, tuwing oras ng kainan, mas gusto niyang kumakain dito sa loob ng kwarto namin. Kaya dito ko sila pinapakain. Pero mas pabor naman sa akin ang pagpapakain sa kanila dito sa loob ng kwarto dahil naisasarado ko yung pinto. Hindi sila lakad ng lakad. Pagka kasi dun kami sa may kusina, kailangan ko pa silang sundan sa lahat ng pupuntahan nila para isubo yung pagkain sa kanilang dalawa. Mas nakakapagod. At least dito, wala silang ibang choice kundi mag-steady at manood habang sinusubuan ko sila. At sakto namang natapos ko nang pakainin yung dalawang magkapatid nung na-ready na sa likod yung pagkain. Sakto ding nandito na sila pastor para ipag-pray yung mga pagkain at si Mama. Ay hindi lang pala birthday ni Mama ngayon, double celebration dahil ika-5th monthsary pala ni Kaipot. Ang bilis-bilis lumaki ng baby na yan. Napaka mainipin nga lang at iyakin ng batang yan. At pagkatapos mag-pray ni pastor, kinantahan na namin si Mama bago kami kumain. Nung isang araw pa nga sila nag-prepare ng handa niya dahil nagkatay pa pala sila ni Papa ng 2 manok kinagabihan para daw merong sabaw. Nung kumakain na kami, si Gray at saka si Blue nakapirmis na sa kwarto dahil nauna ko silang pakainin. Tapos napaliguan ko na rin. Kaya nakakain ako mabuti. Hindi na rin sila ganong naglarong magpipinsan dahil nag-aaway-away lang sila sa mga laruan. Masakit sa ulo pagka maingay. Kaya maaga ko na lang silang ikinulong sa kwartong magkapatid. Saka isa pa, gabi na, oras na ng tulog nila. Pasado 8:00 na nga ng gabi nung simula kaming kumain dyan eh. At sila Eser mas lalo pang na-late dahil nasira pala yung motor niya. Kaya kung ano yung naabutan nilang tirang handa, yun na lang ang kinain nila. At kinabukasan nga pagkagising, yung dalawang magkaedad, yung tirang puto ang nilalantakan. Magka-good yung dalawa na yan eh, kaya lang mas mahiyain si Blue kaysa kay Preyel. At si Preyel at si Gray naman, yan ang laging magkakontra. At nahuli ko nga yung batang salarin kung bakit wala ng cheese yung mga puto namin. Kaya pala yung kinakain ni Preyel at Blue walang cheese. Nasa batang cheese lover na pala. At kinatanghalian nga after naming makakain at makaligo nung nagkulong na kami sa kwarto, naasikaso kong biglang isukat kila Blue yung binigay sa amin na mga sweater nila. Ang gaganda nga lahat at saktong-sakto pa sa dalawa. Kaya lang, si Gray, isa na lang ang kasya sa kanya. Dahil halos lahat kay Bluetooth na lang kasya. Pero si Gray, ipinagpipilitan na kasya pa rin daw sa kanya yung iba. Lalong-lalo na yung jacket na kulay blue na merong mga shark. Ayan, yung isinusuot niya sa kanya. Type na type niya kasi kaya kahit na maliit sa kanya, sabi niya, kasya pa rin daw. Syempre, para hindi na siya umiyak, a-agree na lang ako kunwari. Napakaiyakin din kasi niyan pag nakukontra. Sakit-sakit pa naman sa tenga, ang lakas-lakas umiyak. Mabuti na lang at may mga nagbibigay sa kanila ng mga ganito dahil hindi na namin kailangang bumili pa. At yung sa akin naman, syempre, doon lang ako sa ukay-ukay bibili ng mga panlamig ko. Kahit yung iba ayaw ng ukay-ukay, pero para sa akin, nagagandahan ko kasi talaga yung mga tela doon. Lalo na kung magaling kang mamili. At hanggang sa matapos na ang video ko na to, papilit pa rin talaga si Gray sa jacket na ang liit-liit na sa kanya. At ayaw na rin tanggalin sa kanya. Pilit pang isinasara kahit hindi na talaga maglapat yung butones at butas.
Kaya hinahayaan ko na nga lang siya. Magsasawa din yan mamaya at kusa niya na lang huhubadin. So, eto lang naman. Salamat uli sa panonood. Next time ulit. Bye for now.